Magandang hapon guys, mga ka-DIY. Tayo ay mag-change oil ngayon ng ating service, ang ating Kawasaki City Badja 100. So yan yung pininturahan natin nung nakaraan, yung rim. So okay na siya. Ngayon ay change oil tayo. Gamit tayo ng socket wrench. 19 yung size nito kasi napalakihan na to. Yung original niya ay 17 pero ito ay 19. So ganito lang mag-change oil mga ka-DIY. Kahit hindi na kayo magpunta ng motorcycle shop, kung meron kayong gamit na ganito, tapos may place naman na pwede nyong paggawan, madali lang mag-change oil. So una, luluwagin natin tong tornilyo niya sa ilalim. So dyan dadaan yung langis. So lipat tayong place sa kabila tayong side para mas kita natin yung pag-flow ng langis. So, tiyaga lang din kapag ganito yung gagawin natin. So, kapag maluwag na yan, ihanda na natin yung ating pangsahod, pangsalo dun sa langis. So, ang ibang mga nag-change oil ay nakadepende sa tinakbo nilang kilometers. Kung ilan, minsan may nag-change oil ng 500 kilometers yung tinakbo. Minsan may 1,000. Depende sa langis din na ginagamit. So ito, nandito na tayo sa kabilang side. At luwagyan natin itong drain plug na to. So ayan na yung langis. At kailangan alagaan sa change oil ang motor, ang makina, alagaan sa change oil. Ang ating motor na ito ay almost 14 years na. Hanggang ngayon okay pa naman siya. Ang mga tinakbo nitong malalayo ay kalimitan Batangas, tapos Laguna, Quezon Province, Cavite, sa Rizal Province, at sa Bataan nakarating na rin ang motor na ito. So sa 14 years, nakapagpalit na ng rim, likod harap. At nung nakaraan nga, sa halip na papalitan natin yung rim, nung nakita natin may kalawang na, nilinis na lang natin at pininturahan para hindi na siya kapitan ng kalawang. So kanina nakita natin. At syempre yung gulong yan, nakailang palit na rin ang gulong. Pero yung ibang parts niya ay stock pa rin, kagaya ng kadena, ng sprocket sa unahan at sa likuran. Ano pa bang stock dito? Marami pa yung stock. Yung shock absorber niya ay stock pa rin yan. Yung head nung manibela, halos stock pa rin. So mga bearing yan napalitan na rin. So ito yung langis. Kapag nag-change oil tayo, hanggat maaari, gawin natin na yung nagpo-flow, yung bumababang langis ay halos ubos na, para pag change oil natin talagang bago lahat. Pero kailangan tiyagain din natin kasi kulang ang 15 minutes kapag dinrain natin to ng husto. Minsan inaalog-alog natin para mas mabilis mag-flow yung langis pababa.
So shout out sa ating mga ka-DIY, sa aking first cousin si Jun Bio. Shout out sa Bio family, sa Gulyoso Cousins, sa Fulgencio Gulyoso clan, sa Pamilyang Dikit, yan, sa mga sumusubaybay sa ating mga videos. At kung kayo po ay napadpad sa ating video, maaari po sana kayong mag-subscribe, mag-comment, mag-like na rin po at mag-share. At marami pang mga videos na i-upload po tayo. So sa ngayon ay mga DIY yung ating na-upload at saka mga travel. Pero meron din po tayong mga videos about food. Ayan, so sa mga susunod, tayo po ay magluluto at parang makakita din tayo ng mga pamamaraan. At sa mga ginagawa natin, sana meron po kayong natututunan. So mapapansin nyo po, yan, patuloy yung pagbaba ng langis. Kanina napakalakas ng flow, pero ngayon ay halos patak-patak na lang. Pero marami pa rin po yan sa loob. Kaya minsan atin pong inaalog. Sa mga motorcycle shop, meron silang nilalagay na yung air, parang pinapahanginan nila. Pero since na DIY tayo, so ganito po yung ating technique. Ayan, tiyaga lang. So ayan, kung mapapansin nyo po sa ating camera, tuloy yung pagpatak ng langis. Kanina madamihan, ngayon konti-konti na lang, parang gripo na patak-patak lang. Ayan, pansin nyo po, ayan, bawat patak ay nagmamark naman siya. So sabi ko nga, kulang po yung 15 minutes kapag magde-drain po tayo ng langis. Pero alam nyo po, maganda yung nade-drain talaga yung langis. Kasi kapag pinalitan natin ay talagang bago po yung malalagay na langis. Ayan, salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating mga videos. At salamat po sa patuloy na nanonood ng atin pong mga ina-upload na mga video. So ayan po, nagmamark naman siya, kung pansin nyo po dyan sa nakasahod na lalagyanan. Ayan, patak-patak na lang siya, pakonti-konti, pero marami pa rin pong laman yan kahit ganyan. Excuse me, kasi 1 litro po ang laman ng ating nilalagay dito sa ating City Badja 100. So matibay po ang motor na ito, at ako personally tested ko po ito. So nagkaroon lang ito ng mga problema din nung nakaraan, mga 7 or 8 months, na mabilis ma-drain yung battery. Dinala ko ito sa atin pong kaibigan na isa ding vlogger, si Mechanic Drew Plaos. Ayan, taga-Imus po siya. Shout out Sir Drew Plaos, at sana marami pa kayong matulungan ng mga may-ari ng mga motor na may mga pinapagawa. So ang naging problem nito ay na mabilis malobat yung battery. So meron siyang pinalitan doon sa bandang right side. Hindi ko matandaan lang kung ano yung pinalitan niya doon, pero nung napalit yon ay naging okay na siya. So okay na yung pagkarga ng kuryente, okay na yung battery, at maganda na ulit yung performance. So kung meron kayong motorsiklo na nahihirapan yung mga
gumagawa o pabalik-balik kayo sa mga motorcycle shop, i-recommend ko po sa inyo si Drew Plaos, taga-Imus po siya. So makikita nyo din sa YouTube o sa Facebook, nandun po yung kanyang pangalan at nandun din yung kanyang location. Nandun din yung kanyang contact number at madali po siyang ma-reach out. So ayan, yung mga pumapatak po na langis yan, pakonti-konti na. Pero kailangan talagang maubos yung nandyan sa loob na langis para paglagay po ng bago, talagang bago po lahat. So yan yung ilalim ng ating makina. Ayan. So pansin nyo po, ayan, papatak-patak na lang yung langis. Pero kailangan ay ubusin po natin yan. So tiyaga lang din po kapag ganito yung ginagawa natin. Since na hindi naman tayo magbabayad sa mekaniko, kailangan talaga nating tiyagain. At maya-maya, kapag halos wala nang pumapatak na langis, ilalagay na natin yung ating tornilyo para mailagay naman natin yung ipapalit nating bagong langis. So yung brand na ginagamit natin ay Shell Advance yung langis at maganda po siya. So ayan, hanggat may pumapatak pang ganyan ay hayaan lang nating mag-flow. Dito ay matetest din yung ating patience, yung ating paghihintay. So ayan, kanina medyo malimit pa yung patak, ngayon madalang na. At maya-maya talagang napakadalang na niyan. Hanggang sa kapag halos wala nang patak, doon na natin ilalagay yung ating tornilyo. Mas maganda yung kayo po yung mag-change oil ng motor nyo kasi makikita nyo talaga na halos ubos na yung langis. Sa iba kasi, nirarush nila kapag marami yung mga nagpapa-change oil, mabilisan yung gawa. Pero kapag tayo, sarili natin, talagang hihintayin natin. So, pinrepair din natin itong ating service kasi minsan, ito din yung ating gagamitin para sa ating mga lakbay, mga travel. So, ayan, talagang kanina, madalas pa yung patak ng langis. Ngayon ay pakonti-konti na lang. So, talagang ito po ay testing din ng ating patience. At kailangan talaga i-maintain din natin ang langis ng ating motor. So, yan yung langis na ating nakukuha ngayon. At halos wala ng patak. So, ready na natin yung ating tornilyo. So, yung socket range na ginagamit natin dito ay 19 kasi yung dating 17 ay na-lost trade yung stock tornilyo niya. Kaya, dinala natin dati sa mekaniko at pinalakihan. So, shoutout din kay John Ree ng Palapaan kasi yung tatay niya yung umayos nitong lagayan ng tornilyo na to, yung oil drain plug na to. So nagpunta pa kami ng Quezon Province noon at sulit naman pagdating doon.
naayos naman agad ang lalagyanan na to ng tornilyo, tapos pinalitan nila ng tornilyo. So sabi nila ay hindi na daw ito malo-lost trade. So minsan nalo-lost trade kasi pag mali yung pihit, pag nasobrahan. So ito, higpitan na natin. At kapag nahigpitan natin to ay maaari na nating ilagay ang ating bagong oil. So ganito lang kasimple. Sana may nakukuha kayong technique na maaaring may apply nyo kapag meron kayong mga motorsiklo na i-change oil. Lalo na kung ganitong City Badja 100 o City Badja na motor. So mahigpit na at lipat tayo sa kabila para malagay natin yung bagong langis. Mas maganda ang tunog, mas maganda ang performance kapag bago yung langis. So ito yung ating langis, mga ka-DIY. At ito yung lalagyanan ng langis, yung black na cover dito na madali naman tong pihitin, wag lang higpitan ng mahigpit. So open natin at i-ready natin yung langis. Kapag hindi pasmado kamay nyo, madali lang to kahit hindi na kayo gumamit ng embudo. So buksan natin, pakita ko sa inyo na hindi na tayo gagamit ng embudo. So open lang natin. Gamitin natin tong ating llave. At i-open natin ng malaki. Tanggalin natin tong cover na to, baka pumasok sa loob kapag nagkamali ng galaw. So ayan, ilalagay natin at hindi na tayo gamit ng embudo. Tansyahan lang at relax lang at malalagay naman yan. So yan, kapag naglagay kayo ng langis, relax lang para hindi maalog yung kamay o halos walang tapon. Ayan, tapos punasan natin yung gilid niya kung may mga ali-alikabok dyan. At mamaya silipin natin doon sa kanyang oil gauge. Makita natin na ang linaw ng bagong langis na nalagay natin. So ganito mag-change oil. Sana ay meron kayong natutunan. At kung may iba tayong mga videos pa, sana ay panoorin nyo rin po. Comment down below at sana mag-subscribe din po kayo. At kung maaari, pakishare nyo po ng ating mga video. So okay na. Itakpan na natin. At silipin natin sa oil gauge niya. Higpitan lang natin ng konti. So, ayan. Okay na. At i-check natin yung langis na nalagay natin. Kasi dito sa side niya ay meron ditong
parang ano siya, parang glass siya na makita natin yung langis dito. So, ito siya. Ayan. So, kung nakikita nyo, ayan. Oh, ang ganda na ng langis. Bagong-bago. Saktong-sakto yung sukat. 1 litro ang laman nito. Okay guys, maraming salamat mga ka-DIY. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. God bless.